Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Unang araw sa buwan ng Marso 2017, araw ng Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, dating Pangulong Noynoy Aquino nakatakdang bumisita kay Senator Leila De Lima. Kampo ng Senadora, pinaghahanda na rin yung oral argument matapos mabigo na makakuha agad ng kanilang hiling na TRO. Paris Agreement, pinagtibay na ni Pangulong Duterte, ihahain sa Senado. Nia Chief Labiña, nagbitiw. Dilatory tactics, hindi naman daw papayagan ang liderato ng Kamara kaugnay ng nakatakdang botohan sa death penalty bill mamaya. At pulis na sangkot sa Maguindanao Massacre, sugatan sa enkwentro. At Albay, binansagang rape capital of the Philippines. At yung dating DOJ Secretary, mga kaibigan, at dati ring kongresista na si Simeon Dato Manong, agad na ring ililibing matapos pumanaw kagabi. At sa ating balita sa labas ng bansa, US President Donald Trump ibinida ang mga nasimulang pangako ng kanyang administrasyon sa katatapos lamang na talumpati doon sa Kongreso ng Amerika. Nanawagan din ito ng pagkakaisa sa panig ng Democrats. Washington Wizards, sinamantala naman ang pagkawala ni Kevin Durant upang talunin ng Golden State Warriors sa ating balitang pampalakasan. At live nationwide via satellite, napapanood rin sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Ang Paris Agreement, mga kaibigan, ay tuluyan ng pinagtibay ni Pangulong Rodrigo Duterte at ihahain na yung kopya nito doon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero yung NIA Chief, NIA Chief, National Irrigation Administration, na si Labiña, ito ho yung dating tagapagsalita ng Pangulo noong panahon ng kampanya, nagbitiw. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Raymond Tinasa. Sa mga sandaling ito, Bombo Dennis, ay inabangan pa natin yung opisyal na kumpirmasyon at anunsyo ng Malacanang kung nagbitiw o kaya ay sinak sa pwesto itong si National Irrigation Administrator Peter Labiña. Sa kanyang posisyon niya ay sinasabi niya sa Facebook statement na siya raw ay nag-resign matapos kumalat ang mga aligasyong humingi daw siya ng 40% commission sa mga kontrata o proyekto sa NAIA o NIA. Sinabi ng Labiña, matagal na siyang sinisiraan dahil sa pagkagamit, pagkakabuso at paninira sa kanyang pangalan. Ang pinakaunilaw ay yung chismis na kumalat na nanghingi siya ng pera mula sa NIA contractors. Sa ngayon nga ay napagkalaman naman natin, Bombo Dennis, na batay sa naunang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakaraang February 24 sa Davao ay kanyang inalusyo, sinabi na meron nga siyang sinimap o tinanggal na opisyal sa pamahalaan na taga Davao City. Pero that time ay hindi pa pinapakalanan ng Pangulong Duterte kung si Labiña ang kanyang tukoy na sinimap dahil sa issue ng corruption. Samantala, matapos ng malagdaan at mapagtibay ni Pangulong Duterte, ang tinatawag na Paris Agreement ay nakagdalang sumite sa Senado para sa ratifikasyon ng mga senadora. Sinabi ni Climate Change Commissioner Manny Guzman, labis siya na galak sa pagpatibay rito ni Pangulong Duterte at nagbunga raw ang pagsikap ng Philippine delegation na may sulong ang 1.5 degree climate goal sa Paris negotiations. Ayon ni Guzman, hindi naman ito pagpatunay sa sole commitment ni Pangulong Duterte na prioridad sa kanyang administrasyon ang climate change, kundi sa kanyang advocacy na isulong ang climate justice para sa mga pinakamahirap na kababayan. Pinuhol din ng Guzman si Senador Loren Legarda dahil sa kanyang pagbursige at maiting na advocacy sa magpapatibay ng Paris Agreement. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mananatili bilang alkalde ng lungsod ng Maynila si dating Pangulong Joseph Estrada matapos na ibasura ng Commission on Elections Panel ang petisyon na inihain ng dating alkalde na si Alfredo Lim
para ipawalang bisa ang pagkapanalo ni Estrada noong Mayo ng nakaraang taon. Sa isang resolusyon na may petsang Pebrero 23, sinabi ng COMELEC First Division na hindi naihain ang naturang petisyon ni Lim sa tamang oras. Ayon sa COMELEC Division, ang disqualification petition ni Lim na base sa Section 68 ng Omnibus Election Code ay inihain noong Mayo 18 ng nakalipas na taon o 8 araw pagkatapos na may proklama na ang alkalde na si Estrada. Ibinasura din ng panel ang hirit ni Lim na bawiin ang pagkakaproklama kay Estrada dahil daw sa illegal na pagsasagawa ng City Board of Canvassers ng canvassing sa boto sa pamamagitan ng manual uploading ng mga resulta nito. Oras natin, 5 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tunguhin natin ang kamera dahil mamaya mga kaibigan ay inaantabayan na yung magiging botohan doon sa death penalty bill. Yung dilatory tactics, hindi raw palulusutin. May report at update si Bombo Dave Benson Pasit. Inaasahan na rin umano ng liderato ng Kamara na paigtingin pa ng mga anti-death penalty congressmen ang kanilang dilatory tactics para hindi matuloy mamaya ang botohan sa panukalang pagbuhay ng parusang kamatayan. Sinabi ni House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, ilan lamang sa mga posibleng gawin ng mga tutol sa kontrobersyal na panukalang ito ay ang line-by-line na amyenda, pati na rin ang pag-iit ng nominal voting sa bawat isa sa mga ito. Pero malamang mababaliwala lamang umano ayon kay Umali ang mga taktikang ito gayong wala namang sapat na numero raw ang mga tutol sa death penalty bill, kaya matatalo lamang din umano ang mga ito sa gagawing botohan. Dahil dito binigyan din ng kongresista na hindi na maaaring maantala pa ang botohan sa panukalang ito para sa ikalawang pagbasa. Dagdag pa ni Umali, wala rin daw siyang nalalaman ng internal arrangement sa pagitan ng liderato ng Kamara at mga anti-death penalty congressmen para antalain pa ang botohan sa House Bill 4727. Mula sa Kamara, Bombo D. Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Yung legal team ni Senator Leila de Lima pinaghahandaan na yung oral argument matapos na hindi pagbigyan yung kanilang kahilingan. Bagamat ito ho ay pinagkukomentaryo yung magkabilang kampo muna, hindi ho sila nakakuha agad-agad ng kanilang hinihiling na TRO. At maki-update tayo mula dyan sa lungsod ng Maynila. May report si Bombo Gerald Ulip. Inirerespeto daw Bombo Dennis ng kampo ni Senator Leila de Lima ang desisyon ng Korte Suprema matapos isang tabi ang inihain nilang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng paghuli at pagdetene sa senadora. Sa halip kasing aksyonan ang kanilang apela ay binigyan ng Supreme Court ang mga respondent na sina Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204 at PNP Police General Director General Ronald De La Rosa na mag-comment sa petisyon ng senadora hanggang Marso 10 habang ang oral argument sa kaso para idepensa ni De Lima at ng mga respondents ang kanilang sarili ay itinakda naman sa buwan or sa March 14. Ayon kay Atty. Alexander Padilla, ang abogado ni De Lima, dahil hindi pinagbigyan ang kanilang hirit ay paghahandaan na lang daw nilang mabuti ang oral arguments at umaasa silang mapagbibigyan din ang kanilang kahilingan. Maalalang sa petition for certiorari na inihain ng kampo ni De Lima sa SC, hiniling ng mga ito na palayain ang senadora dahil naniniwala ang mga ito na may grave abuse of discretion sa panig ng judge na gumawa ng desisyon, pero kahapon ay nagdesisyon ng SC na magkaroon na lamang ng oral arguments. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Issue pa rin mga kaibigan, may kinalaman kay Senator Leila de Lima, yung dating presidente na si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ay nakatakdang bumisita dyan sa detention cell ni Senator Leila de Lima sa Camp Crame. Misa, isasagawa naman mamayang hapon at may update si Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, nakatakdang bisitahin anumang oras ngayong araw ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Senator Leila de Lima sa PNP Custodial Center na isumite na umano ng Headquarters Support Service ang letter request ng dating Pangulo at hinihintay na lamang ang approval ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa. Samantala, isang misa ang idadao sa loob ng PNP Custodial Center salinsabay ang pagbulita ng mga Katoliko ng Ash Wednesday na hudyat na pagsisimula ng Semana Santa. Pamumunahan ni Father Robert Reyes ang misa alas 3 mamayang hapon kung saan inaasahan dadalo ang mga nakapiit
sa Custodial Center, particular si Senator De Lima. Nauna nang nagdaos ng misa si Father Reyes noong linggo sa loob ng Custodial Center, 2 araw matapos maaresto ng CIDG si Senator De Lima dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Samantala, posibleng magiging madugo muli ang gyera kontra droga sa muling pagpasok dito ng PNP. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, hindi anya may papangako na wala nang dadanat na dugo sa war on drugs dahil nakadepende kasi ito kung may manlaban na hinuhuling drug suspect. Samantala, ongoing naman dito sa Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig ang fun shoot na pangungunahan mismo ni Commanding General ng Philippine Army si Lieutenant General Glorioso Miranda. Bombo Arali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Mga baril at pinaghihinalaang droga nakuha raw sa loob ng sasakyan ng mga inambus na bodyguard ng isang alkalde dyan sa Ilocos Norte. At may report at follow-up report dito ang Bombo Radio Lawag. Nakuha ng mga otoridad ang 3 kalibre 45 na baril, mga bala at 8 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa kotse ni retired SP2 Warlito Marugin sa nangyaring pamamaril sa bahagi ng Barangay Paayas sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. Nasa mabuti na ang kalagayan si retired Police Abdon Laureta matapos pagbabarilin ng mga di nakilalang sospek na nakasakay sa motorsiklo sa nasabing lugar. Sa impormasyon na nakalap ng Bombo Radio, natahi ang ulo ni Laureta at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan nito na ngayon ay nagpapagaling na sa Black Nazarene Hospital sa nasabing bayan. Samantala, hindi pa matukoy ng mga pulis ang motibo sa nangyaring pamamaril sa 2 bodyguard ng alkalde sa bayan ng Solsona. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Lawag. Bombo Rani Dorilag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Doon naman mga kaibigan sa lalawigan ng Cagayan, may kampo ng militar na hinaras daw ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. May update ang Bombo Radio Kawayan. Naka-alerto ngayon ang tropa ng 17th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ito'y matapos ang ginawang pangaras ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa patrol base ng Civilian Armed Force Geographical Unit o CAPGU sa Barangay Adawag, Baggao, Cagayan dahong alas 7 kagabi. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Lieutenant Colonel Rembert Bailosis, ang commanding officer ng 17th IB, na ngayon ay nasa defense position ang kanilang hanay para hindi na maulit ang pangharas ng rebeldeng grupo sa kanilang mga kampo. Tiniyak din ito sa publiko na hahanapin at hahabulin nila ang mga NPA lalo na't nakubkob na nila ang ilan sa kanilang mga kampo. Matatandaan na pinaputokan ng nasa 5 armado ang kampo ng mga sundalo subalit wala namang naitalang nasugatan sa kanilang hanay. Kaugnay nito ay kumpiyansa si Lieutenant Colonel Bailosis na mahina na ang puwersa ng NPA sa kanilang nasasakupan. Mula sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Jonel Ganyo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kaibigan, yung muling paghawak daw ng PNP doon sa anti-drug war ng Duterte administration, request na rin ng karamihan daw na lokal na pamahalaan ayon niyan kay DILG Secretary Sueno. May panayam ang Bombo Radio Bacolod. Hindi magtatagal at muli nang ipapatupad ang Oplan Tukhang sa mga drug personalities sa buong bansa. Ito ang sinabi ni Secretary Ismael Mike Sueno ng Department of Interior and Local Government o DILG sa panayam sa Bombo Radio. Ayon sa kalihim, nagkausap na sila ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon at sinabi nito na matapos ang kanyang paglilibot sa buong bansa ay maraming gobernador ang nais nang may balik ang Oplan Tukhang sa pangunguna ng Philippine National Police. Sumang-ayon naman di umano ang Pangulo, subalit nais nito na ipagkatiwala ito sa mga nakababatang pulis. Bagamat hindi sinabi kung kailan, subalit tiniyak ni Sueno na tututukan ng pulisya ang paghuli sa mga gumagamit at nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Hindi na madugay, hindi lang naman pag-iambal ang specific rate, pero hindi na yun magdugay, no? It will not take long. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Ismael Mike Sueno sa interview ng Bombo Radio. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Prime Tihida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Doon mga kaibigan sa Mindanao, yung isang pulis na sangkot sa Maguindanao Massacre ay sugatan sa nangyaring inkwentro. Maki-update tayo mula kay Bombo Gary Puersas.
Nasa masilang kondisyon ngayon ang isang pulis na nahuli sa probinsya ng Cotabato na sangkot sa Carabal-Dumal na Maguindanao Massacre. Nakilalang suspect na si P1 Jonathan Ingid, residente ng Datopiang Maguindanao at temporaryong nanirahan sa Barangay Batulawan, Tikit, North Cotabato. Ayon kay Tikit Chief of Police Chief Inspector Donald Cabigas, natangka na sanang ulihin si Ingid ng mga tauhan ng PNP 12 Intelligence Unit at Criminal Investigation and Detection Group CIDG Cotabato sa Barangay Batulawan sa bayan ng Tikit. Ngunit ang laban nito kaya nabaril ng mga otoridad. Nasa masilang kondisyon ngayon si P1 Ingid sa Cotabato Provincial Hospital sa Barangay Amas, Kidapawan City. Ang suspect ay may warrant of arrest mula sa tanggapan ni Quezon City Branch 21 Judge Jocelyn Solis Reyes pagkatapos itong masangkot sa massacre sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao noong Nobyembre 23, 2009 kung saan 58 katao ang nasawi, kabilang na ang 32 mga media. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa suspect para mahuli ang mga kasamahan nito. Nagulat live mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Balikan natin mga kaibigan yung issue ng death penalty bill na mamaya ay pagbobotohan na dyan sa lower house dahil yung Visayas congressman o yung mga Visayan congressmen ay hinimok na tumutol sa naturang panukalang batas at iba't ibang desisyon mula daw dun sa mismong grupo ng Liberal Party. Alamin natin ang kanilang mga opinyon kaugnay ng naturang mangyayaring botohan. May report ang Bombo Radio Rojas. Napagkasunduan na ng Liberal Party sa kanilang isinagawang party caucus na malaya na makapagdesisyon ang mga kongresista hinggil sa death penalty bill. Sa panayam ng Bombo Radio kay Capiz 1st District Congressman Emmanuel Billones Sr., sinabi nito na walang ipinalabas na party stand ang Partido Liberal at hahayaan na lang na magdesisyon silang mga kongresista. Naniniwala naman si Billones na kapag conscience vote ang babasihan ay tiyak na hindi maaprubahan ang death penalty bill sa ikalawang pagdinig sa Kongreso mamaya. Plano naman ni Billones na kumbinsihin ang mga kasamahang kongresista mula sa Visayas na sumama sa kailang pagtutol sa muling pagbuhay ng parusang kamatayan. Napag-alaman na dumalo rin sa isinagawang meeting si dating Presidente Benigno Aquino, Vice President Leni Robredo, Senator Bam Aquino, Senator Francis Pangilinan at 25 mga kongresista na miyembro ng partido at pati na ang naging bahagi ng supermajority at ang mahinawakang komitiba. Mula rito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ariel Solasito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, doon sa lalawigan ng La Union, yung isang lalaki at isang GRO, naudlot ho yung kanilang pagtatalik dahil sa nangyaring aksidente. May update dito ang Bombo Radio La Union. Hindi natuloy ang siesta ng isang mister at ang kasama nitong guest relation officer o GRO sa isang inn matapos sumimplang ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa lungsod ng San Fernando, La Union kaninang alas 2:20 ng madaling araw. Nabatid ang Bombo Radio mula sa San Fernando City Police Office, kapwa nakainom umano ng alak ang 39 anyos na mister at ang angkas nitong 21 anyos na dalagang GRO nang mangyari ang aksidente sa kalsadang patungo sa naturang inn. Kapwa nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang dalawa matapos humambalo sa kalsada ang sisasakyang motorsiklo, kaya agad isinugod ang mga ito sa isang ospital upang malapatan ng lunas. Bombo Absalom Flores, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa ibang balita naman tayo mga kaibigan, yung lalawigan ng Albay, medyo pasintabi ho dahil nababansagan ho ang naturang probinsya na umano'y rape capital of the Philippines, pero yan ho ay batay sa data ng PNP. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ng Bombo Radio Legazpi. Nakakuha ng panibagong bansag ngayon ng lalawigan ng Albay matapos makapagtala ng mataas na bilang ng mga napapaulat na insidente ng panghahalay o rape. Mismong si Albay Police Provincial Office spokesperson Police Chief Inspector Arthur Gomez ang siyang naghayag sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi na nakuha nito ang alias na rape capital of the Philippines dahil sa mataas na kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Makamurumundo na isaramda sa publiko na ang Albay rape capital of the Philippines. Dahil hindi naman paano sa
statistics, sa mga probinsya sa nationwide, ang Albay ang pinakadakol na rape. Nabatid na karamihan sa mga ito ang biktima ng incestuous rape kung saan na mismo ang sariling ama, kapatid, pinsan o malapit na kamag-anak ang nagiging sospek. Madalas rin umano itong mangyari kapag nasa ilalim ng impluwensya ng alak ang sospek. Sa gayon, tinututukan ngayon ng kapulisan sa lalawigan ang information dissemination campaign sa bawat barangay upang maiwasan ang mga ganitong klaseng insidente. Payo pa nito sa bawat pamilya na makakatulong sa pag-iwas sa tukso ang pagkakaroon ng sariling kwarto ng mga babae sa bahay para sa pagbibihis at pagtulog ng mga ito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rufo Lozada naguulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Alas 12:19 ng tanghali. Mahigit 100 milyong halaga ng sigarilyo na may peking BIR stamp na recover mga kaibigan doon sa Mindanao. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Jansan. Mahigit sa 120 milyon ang nawala sa kaban ng gobyerno dahil sa paggamit ng counterfeit BIR stamp. Itong sinabi ni Chris Ligano, team leader ng tropang pinadala ni Commissioner Nicanor Faldon para pasukin ang budiga ng Mighty Corporation. Napaloob sa budiga ang 8,000 master cases ng sigarilyo na may laman na tiga 400 kaha. Base sa ginawang paghiling, lumabas na 90% sa produkto gumamit ng counterfeit BIR stamp habang 10% genuine. And sa paghanap namin kanina rito, ang assessment namin is 90% ng laman nitong budiga is counterfeit yung BIR stamp. Ang ibig sabihin ng counterfeit, hindi nagbayad ng tax sa gobyerno. And isang pakete nitong route collect ng gobyerno is 30 pesos. Eh sabi dito ng manager is around more or less 8,000 master cases. And times 50 rin, ay times 10 ulit. So that is 400,000 na cases. Pag 30 pesos yan, we're losing 120 million pesos sa tax dito na dapat pumunta sa kaban ng bayan. Kagad kinumpis ka ng Bureau of Customs ang nasabing produkto at dinala sa Bureau of Customs sa Macau Wharf. Ayon pinito na tax evasion ang haraping kaso ng nasabing kumpanya. Dagdag pa na simultaneous ang kanilang operasyon para pasukin ang mga registered warehouse, hindi lang sa Mighty, pati na ang ibang produkto kagaya ng bag, bigas, pati ng ukay-ukay. Nalaman na pinasok din ng Bureau of Customs ang mga warehouse ng Mighty Corporation sa Cagayan de Oro, Zamboanga at Davao City. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio, General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pamsa Radio na Pilipinas Mas Radio, Bombo! Ito hong dating Justice Secretary at dating House Deputy Speaker na si Congressman Simeon Dato Manong agad na ring ililibing matapos maibalik doon sa kanyang probinsya ang labi nito matapos na pumanaw kagabi dito sa Metro Manila. May update ang Star FM Cotabato. Pumanaw na si dating Congressman Simeon Dato Manong dahil sa cardiac arrest sa Philippine Heart Center kagabi. Sinabi ni Mayor Zamzamin Antatuan ng Radyo Buyan Maguindanao, nasa 2 linggo na sa ospital si Dato Manong at ito nga ay binawian na ng buhay bandang alas 9:25 kagabi sa edad na 81. Ang kanyang mga labi ay kasalukuyang binabiyahe patungong Cotabato City mula Maynila at inaasahang darating sa Awang Airport alas 10 ng umaga at siya ay ililibing sa Sharif Aguac, Maguindanao. Si Dato Manong ay isinilang noong June 17, 1935 at kilala ito bilang isang Muslim leader sa di pa nabubuwag na Cotabato Empire. Pinakahuli niyang government position ay bilang congressman ng 2nd District ng Maguindanao. Siya ay nagsilbi rin na bilang Vice Governor at Governor ng Maguindanao, dating Justice at Public Works Secretary, isang abogado at nagtapos ng Bachelor of Law sa University of the Philippines kung saan siya ay pumasa sa bar exam noong taong 1959. Mula dito sa Cotabato City para sa Bombo Network News, Star DJ Friends ng 93.7 Star from Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bombo International News! International News! Bombo International News! US President Donald Trump ibinida ang mga nasimulang pangako ng kanyang administrasyon sa katatapos na unang talumpati sa Kongreso. Nanawagan din ito ng pagkakaisa sa panig ng Democrats. Iyan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Nes Kayabyab Mercado.
Hinimok ni US President Donald Trump ang mga Democrats at kaalyado nitong Republicans na magkaisa alang-alang sa target nitong maayos ang iba't ibang issue sa kanilang bansa. Sa kanyang pinakaunang speech sa joint session ng Congress kaninang umaga oras sa Pilipinas, isa-isang tinalakay ni Trump ang tungkol sa pagkakaroon ng renewal of the American spirit, gayon din ang bagong merit-based immigration system, bagong programa ng national rebuilding at marami pang iba. I believe that real and positive immigration reform is possible as long as we focus on the following goals: to improve jobs and wages for Americans, to strengthen our nation's security, and to restore respect for our laws. If we are guided by the well-being of American citizens, then I believe Republicans and Democrats can work together to achieve an outcome that has eluded our country for decades. Ang bahagi ng talumpati ni Donald Trump. Naging agaw pansin naman ang pagkilala ng US President sa biyuda ni Navy SEAL Ryan Owens na namatay dahil sa Yemen raid matapos na umani ito ng pinakamahabang standing ovation. Samantala, nakatikim ng buho si Trump sa ilang Democrats sa audience matapos na ipanawagan nito na palitan na ang Obamacare dahil ito raw ay pabagsak na. Sa huli, iginiit ng Pangulo ng Estados Unidos na focus ng kanyang gobyerno ang kapayapaan at hindi ang gyera, kasabay ng pagbida sa tinutupad daw niyang mga pangako. Since my inauguration, and I want to take this moment to update the nation on the progress I've made in keeping those promises. Since my election, many others have announced that they will invest billions and billions of dollars in the United States and will create tens of thousands of new American jobs. Mapapansin sa isang oras na talumpati ng 70-year-old president na taas noo ito habang nagsasalita at kalmado lamang taliwas sa mga dating talumpati nito na mistulang parang laging may inaatake. Yan ang report. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Sinamantala ng Washington Wizards ang pagkawala ni Kevin Durant upang masilat ang Golden State Warriors sa score na 112-108. Dumanas ng injury si Durant sa kanyang kaliwang paa at agad inalis sa game kahit 93 seconds pa lang ang nilalaro nito. Nanguna sa panalo ng Wizards si John Wall na napantayan ng career high na 19 assist. Sa first quarter pa lamang ay umabot na sa 19 na puntos ang naging kalamangan ng Washington sa Golden State. Nailapit pa sana ng Warriors ang laro pero minala si Stephen Curry sa kanyang 3-point shot. Sa huling 10 segundo pa lamang ang nalalabi o 10 segundo na lamang ang nalalabi. Sa kabuuan mga kaibigan, may 25 puntos itong si Curry pero sumablay sa 6 na tira sa 3-point area. Sa ibang laro, na-upset naman ng Denver Nuggets ang Chicago Bulls sa score na 125-107. Samantala, nangailangan naman ang Detroit Pistons ang overtime game bago tuluyang tinalo ang Portland Trail Blazers sa score na 120-113. Habang si Russell Westbrook ay may panibago na namang triple-double record para magwagi ang Oklahoma City Thunder kontra sa Utah Jazz 109-106. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ngayon ay unang araw sa buwan ng Marso 2017, araw na ho ng Miyerkules. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Ang Pangulo o dating Pangulong Benigno Aquino III personal na bibisita sa kanyang kaibigan na si Senator Leila de Lima sa PNP Detention Facility. Paris Agreement pinagtibay na ni Pangulong Duterte ihahain sa Senado na niya chief na si Peter Laviña nagbitiw sa pwesto. Dilatory tactics, di raw papayagan ng liderato ng Kamara kaugnay ng pagbobotohang death penalty bill. Pulis na sangkot sa Maguindanao massacre sugatan sa nangyaring engkwentro. Albay, binansagan na rape capital of the Philippines sa data ng PNP. Dating DOJ Secretary at Congressman Simeon Dato Manong agad nang ililibing matapos itong pumanaw kagabi. At sa balita sa labas ng bansa, US President Donald Trump ibinida mga nasimulang pangako ng kanyang administrasyon sa pagtatapos ng kauna-unahang talumpati sa Kongreso ng Amerika.
Sa ating balitang pampalakasan, Washington Wizards sinamantalang pagkawala ni Kevin Durant upang talunin ang Golden State Warriors. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.